sa inyong pakikinig kay Brother Rafi. Ilan na klarado ba ang boses ko diyan sa inyong kalagayan o nilalag? Amen po, amen po. Amen po. Loud and clear. Okay. So po rin ang Diyos, no, na distinguish naman ni Brother Rafi ang ayon sa Ebanghelyo na nag-distinguish siya more. O kung ma-distinguish natin uli, dadagdagan natin po ha. Tapos baka ma-review ninyo, no? Ma-review at mag-follow up pa kay more kung gusto pang may time pang mamaya. Ang sa ating Ebanghelyo po, mayroong dalawang pagbibigay. Okay? Pagbibigay obligasyon balik sa gobyerno, sa namamahala sa publiko, kasi yung sa tax, no, tribute yun. Kasi nag-umpisa nga yung paghingi ni Jesus dahil sa pagtatanong na yan na itrapula, no? Ibig sabihin lilinglahin si Jesus. So kaya nga hiningaan sila by the wisdom of Jesus, no? Yung karunungan ni Jesus. Mayroon ba kayong pera diyan? Ano bang nasa mukha? No? Yun. So naumpisa doon yung response na very yung full of wisdom kasi si Jesus iyan. Ibigay ninyo ang kay Caesar at ibigay nyo alang-alang kay sa Diyos. So ibig sabihin may dalawang pagbibigay po. Pagbibigay doon sa ating panggobyerno, sa pamamahalang panglupa, no? At yung sa Diyos. Okay lang iyon. So okay na iyon. Okay. So hindi ko alam kung na-distinguish ba yan. Sige lang, titingnan lang ninyo ulit ha. Pag-review lang ito sa akin. Okay, kung nandyan na yan. Establish na yan. Pangalawa, ano yung sinasabing pagbibigay natin sa pamamahalaan kay gobyerno? Alam naman natin na yung sinasabing pagbigay natin sa pamamahalaan, yung kung mayroon kang business, mayroong taxes iyan na binabayaran. Kung mayroon kang products na ginagawa, ibig sabihin mga produkto mong ginagawa, pag na-register yan, may taxes din yan kasi kumikita ka naman. Okay, kung bibili ka doon sa mall, sa mga retail products o sa wholesale products, may mga taxes din iyan. Okay, so sa lahat ng mga taxes na ito, okay, babalik ito sa gobyerno kasi anong kapalit? Yun ang kapalit. Halimbawa sa Pilipinas po, ilang taxes na sa ating VAT yan? Magkano na pong tax natin sa Pilipinas? Sa VAT yan sa mga processed products, mga packed lunch, o ano? 12% po. 12%. Okay, 12%. Okay. So at marami ding mga exempted, no, na walang tax. Okay. Natural ang unang exempted diyan. Pag hindi in-establish sa electronic, pag hindi in-establish sa tindahan, kung walang mga pagbibigay, anong tawag doon? Transparent sa anong ginagawa mo na pagkaroon ng pera. Okay. Yun. Kung ibig sabihin nagma-money laundering o plundering o ano-ano pa, kung ano pang mga kabutihan na ginagawa nga, gumagawa ka ng pera. So pero pag hindi mo yan i-establish, hindi talaga mataksan din yan. Yun ang sinasabi nilang nag-accept sa taxes yan o may isa kapo sa taxes yan. Okay. Pero ano ba ang mapapabalik sa atin din? Bakit nag-tax tayo sa gobyerno? Kasi mayroong, anong tawag doon? Ang gobyerno natin nagbibigay protection, security po, security. So ngayon, i-review natin ito mga kapatid. Magbigay tayo ng tax, hindi obligasyon natin ito kasi nagbigay protection. Totoo ba ito? At nangyayari pa ba ito? Yung protection, lahat-lahat po. From the streets, paglabas mo sa bahay, protected ka sa gobyerno. Mayroong mga police, mayroong mga sa laws naman, sa mga law enforcers, o kung sa lahat ng mga yung sinasabing legalities, provided ka sa yung sinasabing sa PAO, no? Example lang sa PAO, no? Public attorney officers, libre yan, walang bayad. Okay. At hindi lang diyan po, yung sinasabing healthcare. Yung healthcare po, mayroong sa convention na nag-divide ang private at saka yung government. Pero dito sa Italia, talagang kita naman na malaki. Ay, nako. Excuse me. Malaki ang tax nila o sa government yata sa France, malaki ang tax nila binabalik sa healthcare. Ibig sabihin, hindi lang sa protection sa estrada, sa streets. So, binabalik sa healthcare. At hindi lang sa healthcare, marami pang ibang mga
paggamitan, yung mga projects. Okay, mga projects ha, tandaan natin mga kapatid. So, itong lahat-lahat na ito, mga projects man, protection man sa gobyerno dahil sa mga police enforcers, sa healthcare, education, mga libre. So lahat ito, in-examine natin ito. Bakit po? Kasi talagang obligasyon natin magbayad ng tax nang dahil dito kasi ibabalik ng pamahalaan para sa pampublikong serbisyo. Klarado ito mga kapatid. Ha? So ibig sabihin, ni-review lang natin ito kasi marami nang hindi bumabalik, lalo na sa Pilipinas, marami nang hindi bumabalik sa bayan ang pampublikong serbisyo. Hindi na bumabalik. At napag-alaman na lang na niransak, tinulis na, ninakaw na ang taxes ng gobyerno sa mga politiko din. So mga klarado ito mga kapatid na. So pero hindi tayo nanawagan dito na huwag magbayad ng tax. Magbayad tayo ng tax alang-alang na nandyan pa rin ang ating pagtiwala kahit na nanghina ang ating pagtiwala na ibalik ito sa gobyerno para sa atin. Okay? So, yun ang examination doon sa sinasabing obligasyon talaga magbayad ng tax. Inutos ni Jesus iyon. Okay? Kasi kung ano mang sinabi ni Jesus, ibigay nyo kay Caesar, ibigay nyo sa pamalaan, kasi ibibigay naman balik sa inyo iyan. Okay. So, klarado ito. May pantay naman na pagbabalik. Ngayon, para naman tayo sa Diyos. Okay, para tayo sa Diyos. Okay, bigay tayo sa Diyos. May pira din na involved dito. Bakit po? Kasi may sinasabi nga si Brother Rafi kanina, yung pagdating ko, pagpasok ko, yung tithes, yung offering, yung love offering. Pira din involved ito. Okay, so sa kabilang panig, pira pa rin ang instrumento. So sa madaling sabi mga kapatid, may prinsipyo yung umiral dito na hindi sa lahat ng panahon na ang pira ay siyang pinagmula ng evil. So, hindi po lahat. So depende sa paggamit ng pera. So sabi nga nila nga the origin or the source of our evil is money. No, hindi po. So paano mo ito ginagamit? Alang-alang ba ito sa Diyos, sa kapangananan sa komunidad, sa parokya, yung love offering mo, tithes mo, o yung donation mo, contribution, alang-alang ba ito sa kapakanan sa community, sa pamilya mo? Yes po, importante iyon. So bumabalik iyan, binabalik iyan. Kasi serbisyo pa rin, pangangalaga pa rin balik sa atin. Okay, at yung pag-maintain, yung mag-maintain sa mga dapat bayaran, mga bills o ano-ano pa. Okay, importante ito kasi ang pira po ay nakakatulong sa wastong paggamit. Okay, so ngayon, dito na naman tayo sa sinasabing kasi partite sa comparison sa gobyerno at sa Diyos. Parang pantay siya po. Parang pantay pero hindi siya magkapantay. Mas mahigit o mabigat ang obligasyon yung pagbibigay para sa Diyos. Okay, mas mabigat ang mga kapatid. Tingnan nyo ha. Tingnan natin, ulit-ulitin natin. Nag-love offering ka o nag-love offering tayo. Halimbawa, nag-attend ng misa sa loob ng mass. Okay, umiikot ang basket, mayroon kang tawag doon, barya, 1 peso or 10 pesos, o hindi man barya yung mga sinasabing papel. Okay, ginagather yan. Okay, ginagather yan. Ay mayroon pang sinasabi na tithes. Mayroon pang sinasabi na tithes. So, yung tithes, yung sinasabing tithes na tapos 10% love offering yan. Yan. Yung 10 ay may percent at sinabi pwede naman. Okay, depende sa grupo din. So marami ding grupo sa simbahang Katoliko na okay, hindi tayo humingi ng mayroon tayong love offering. Pero sa love offering na yan, nagkukusang loob nagbigay ang sinasabing donation, contribution, okay, nagkasama pa rin doon. Ang dami yun. So, yung sinabing tithes nga 10%, lalampas pa dyan. So, lalaking-lalaki talaga yan. Ngayon, okay, titingnan natin yung discernment natin. Bilang tao, bilang mamayan, o bilang sumasampalataya, anong gagawin natin? Na ito lang ang pira ko, ito yun lang ang pira mo. I-divide mo ngayon. I-divide mo ngayon. Importante ito mga kapatid ha, i-divide mo ngayon. Alang-alang sa gobyerno kasi nagbigay ka ng transparent, nagbigay ng tax, okay lang iyon. At lahat ng binibili mo, nagbigay ka ng tax, okay lang iyon. Ngayon, i-divide mo naman yung pangkonsumo sa konsumo sa iyong mga pagkain, lahat.
at i-divide mo naman alang-alang sa iyong pupuntahan sa pananampalataya, sa religion po. Okay, kaya mas mahalaga mas mahigit ang sa Diyos. Okay, kaya nga sinasabi, kung anong mga unang mga prutas mo, ibigay mo unang bunga o unang naani mo kung sa agriculture man iyan. Kung anong bago ka, ibigay mo sa Diyos ang lahat ng bago. Yung palaging nauna, ang titingnan natin sa prinsipyo mo mga kapatid, ang pagbibigay alang-alang sa kapwa o alang-alang sa gobyerno at alang-alang sa Diyos, mas mahigit ang sa Diyos. Mas mahigit ang para sa pananampalataya, para sa religion. Importante ito. So, dahil mas mahigit ito, ikaw naman o ako, mag-i-divide mo na. I-divide mo na. Na ito yung inalaan ko sa gobyerno. Ito yung sa aking pang-consume. Ito yung sa aking pang-insurance. Ito yung sa aking pang-sasakyan. Ito yung sa aking pang-bensina. At ito yung sa aking divertimento, yung interesting na may party dyan. Ito yon. At ito din yun ang ibukod ko na tawag doon, ipunin ko na hindi ko gastuin yung savings ko. At ito naman ang nakakahigit na parte para sa Diyos. Importante ito mga division ito. Kaya nga, kailangan ito din ng sinasabing wisdom, no, karunungan. Na sa paglilingkod, pananampalataya sa ating religion, ay importante na magkaroon tayo ng pamamahala. Kasi pinagkatiwala lang ito sa Diyos kung anong meron ka. Naabot na pera, naabot na products, anong meron kay pinagkatiwala ito sa Diyos. So kaya nga lahat ng mauna ay para sa Kanya, lahat ng mga ganda ay para sa Kanya. Kasi nagkakahigit yon. Kaya nga kung sino may bagong damit diyan, bagong sapatos, sabi nga nila, pag magsimba kami noon, mga bata pa, oy, isuot mo yan kasi bagong kuha niyan, isimba mo yan. O yung mga ganyan, saka mo na ilaro yan, saka mo na tawag doon, luling hayaw, yung isusuot mo kung saan ka magpunta ng anong tawag yun, kasiyahan sa buhay. Unahin mo ialay yan sa Diyos. Imagine, so sa mga external pa lang yan, natutunan ko yun sa parents ko, sinabihan ako ganyan. Ito yung bago, isuot mo yan at pumunta ka sa simbahan. Yung mga ganyan, no? So matindi, no? So kasi diyan po nakaugat ang prinsipyo na hindi lang ito basta-basta pala, natitingnan natin yung pagbibigay alang-alang sa Diyos at saka alang-alang sa gobyerno. So mas nakakahigit ang sa Diyos. At nag-involve palagi po ang pera, so gamitin na lang ang pera sa wastong paggamit. Hindi naman sa lahat ng panahon na evil ang pera. Yung siya ang source ng kadimonyohan. Hindi naman. Ginagawa na nga ng means of, means, no? Ibig sabihin kaparaanan na diyan tayo ay matutulungan ang ating buhay din. So pero hindi tayo mapailalim sa pera kasi mapailalim na naman, ganoon na naman. Ibig sabihin, hindi na tayo righteous gumagamit sa pera. So napapaalipin na naman tayo sa pera. Kaya nga doon nagkamali naman na maging root of all evil ang pera. Okay po? So maraming salamat po. Kung mayroon kayong follow-up, sige po. Praise God. Hallelujah. Sige po mga kapatid, baka may baka may makatulungan makatulungan kay Brother kay Ike. Brother Ike. Bro, baka may Bro, baka idadagdag ka may pa. idadagdag ka pa. Walang tumataas Walang ang kamay. tumataas ng kamay. Yung sinasabi nga maidagdag natin yung sinasabi na para sa Diyos talaga, hindi lang for the sake of obligation, hindi lang for the sake of love offering, hindi nga lang yan yung kasama na yung sinasabing pag ibig sabihin pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, i-administer, pinagkatiwalaan at hatiin natin ito nga mas mahigit pa sa Diyos. Pero ganun pa rin yung nandoon yung the secret of yung being cheerful giver, no? Cheerful giver, kusang nagbibigay kasi magaan, no? Magaan sa puso, magaan sa loob. Bakit magaan? Bakit magaan ito? Kasi may pananampalataya tayo at kaya naman at higit nga may kaya at may kakayahan, talagang magaan ito. Pero kung mabigat, wag naman. So, kasi hindi na kaya at wala na sa budget. Okay, wag naman. So, ibig sabihin, ulitin na naman natin ang counting, yung yung pag-competition. Ito yung mga gasto ko para sa aking katawan. Ito yung gasto ko para sa aking panampalataya, para sa aking religion. Kung na over
spending ako dito, sana babalikan mo uli ang kompetisyon na alin ang prinsipyo? Ang prinsipyo na mas nakakahigit kasi ang sa Diyos. Okay? Kaya nga, para maging magaan ang kalabasan, para maging cheerful giver ka para sa Diyos, talagang ulitin ang kompetisyon. Ito yung para sa katawan ko at may mga taxes dyan. Ito yung mas nakakahigit sa Diyos at cheerful ako na giver. Okay po? So sa lahat ng nilalaan natin sa Diyos, cheerful, may kusang loob, magaan ito kasi kaya at na-compute naman na mas nakakahigit ang para sa Diyos. Okay po? Maraming salamat. Thank you, Bro Thank you, Ike. Bro Ike. Sige po mga Sige po mga kapatid. kapatid, May mga may mga katanungan pa po katanungan ba? pa po At ba? At sharing? sharing? Ako po, si Loli, wala na. Sige po. Brother, ay, napakinggan mo ga ang sinabi ni Kasame. Kami nandito sa bahay, kami dito pabuliyag. Ngayon po dito i-holiday. Brother Ike, maganda yung sinabi ni Brother Rafi. Ewan ko kung napakinggan mo, no? Yung sa halip na sinabi niyang sinusubok, ang sinabi niya, itinitesting tayo ng Lord. Ganda ng payo niya kay Kuya eh. Ano, yung nasa iyo mismo yung sitwasyon at yung mga tao na kung maaari talagang iniiwasang makahalubiro pero inilagay sa iyong palad eh. So, yung sa aking pong reflection, sa aking pagkaunawa, yung pong lalagay ko na may inaasahan ang Panginoon. May inaasahan ang Panginoon kay Sister Pearl Magsino. Kahit like kung sinasabi, nakakapagod na magmahal. Yung galit, ako pinakamatindi na naranasan ko na rin po yan. Pero yung pong babaguhin ko, Sister Violet, ganyan lang kasimple po. Ganyan po lang na, pero maganda na yun eh. Yung sabi ko, may inaasahan sa akin ang Panginoon. Tapos lalo sa community, ginagawa natin ito dahil mahal natin ang Panginoon. Dahil pag hindi ang Panginoon, yun ang unang-unang layunin, mahal ang Panginoon, nais magpasalamat sa Panginoon, pagtanaw ng utang loob ay talagang mapapagod, talagang magbibilang, talagang maiisip na bakit ang mga regal na yun, katatamad, talagang magbibilang. Di ba ang ganda ng Sister Violet? Ang ganda talaga, no? Pero pagka, kumahal ko mga kapatid ko kahit na nga yun, ang ganda na sinabi ni Brother Rafi, kaya si Brother Rafi talaga kahit siya matagal ng speaker ng love lock, tingnan mo, di ba pagka minsan, parang lagi na hindi paulit-ulit na lang ganyan. Pero ang kanya talagang hindi. Iba rin yung charism ni Brother Rafi. Kanya-kanyang charism ang bawat iniimbita yung mga pinapadala ng Lord sa atin. Parang kumbaga, sister, mga kapatid, parang fruit salad. Kaya nga fruit salad eh. Pag pinagsama-sama mo yun, masarap yan. Pag sa handaan, pag hinayian mo ng kahit na anong mga dessert, ang pinaka mauubos, fruit salad. Dahil masarap. Dahil pinagsama-samang sangkap, pinagsama-samang talento ng bawat isa. Diga? Lang kung nandito lahat magtotok, wala namang masyadong makikinig, wala magpe-play ng music, YouTube tayo, diga? Yun lang po, maraming po salamat mga kapatid. God bless. God bless. Salamat, Sister Sister Fel. Fel. Lagyan pa rin Lagyan ng pa rin ng buko buko para para lalong lalong sumarap. sumarap. Buko Buko salad. salad. Yung naabutan ko kanina, yung kay Brother Grover at saka yung payo ni si Brother Kuan kasi tinayuhan din siyang ganon. Yun ang sinasabi na sinusubukan tayo, pinapadalhan tayo at the same time ng tao na yan at hindi natin hadlangan. Yun ang sinasabi na imbes normally kasi yung response nga ni Brother Grover at ganon hindi lang din sa kanya, sa akin din, na ayaw ko na yan, ayaw ko na makita, totoo yun. Pero ang paghadlang na pala yon, yung pagkakataon na diyan ka tinetest ng Diyos. Ayan, paghadlang na pala yon. So, yung pagkakataon yun na diyan tayo masubukan, no? Masubukan. So yun po na hindi natin hadlangan kasi kung ganun man na maging instrumento tayo sa kanya kasi talaga naman na ang tao po'y mamihasa, may kasanayan na tayo'y lalapitan kasi masyado tayong babait, ay makikinig talaga iyan. Okay. Yun ang sinasabing madala mo talaga siya at mapagsabihan. Kasi makikinig talaga siya. Kasi may respeto siya eh. Kung wala man siyang respeto sa ibang panahonan o paraan, ay talagang makikinig yan kasi mapagsabihan mo siya eh. Kasi mas nakakataas ang tingin niya sa iyo na pakinggan ka talaga niya. Kaya nga, panahon na wag nating hadlangan, pagkakataon yun na
pinapadala ng Diyos yan, yung tao na yan, kasi maging instrumento, daluyan ka ng mission na to be accomplished in you na binabahagi din ng Diyos sa pamamagitan sa iyo na maging ano ka, yung isa din pinagkatiwalaan niya na para sa iyong brother na maging matuwid o maitama din siya. Okay po. So maraming salamat po. Amen. Amen. Glory to Glory God. to God. Talaga yung mga Talaga yung mga pagsubok na yan, pagsubok na no, yan, Brother Ike, Brother Ike, pinatatatag pinatatatag tayo tayo at may at may inaasahan din inaasahan sa din atin sa ng atin ng Panginoon. Panginoon. Kung may May inaasahan sa atin inaasahan ng sa atin ating ng ating Panginoon, Panginoon, meron din po meron din po tayong tayong inaasahan inaasahan na na mangyayari mangyayari galing sa galing sa ating ating Panginoon. Panginoon. Amen po. Amen po. Sige po Sige mga po mga kapatid, kapatid, sino pa sino po? pa po? Wala na po Wala ba na po ba mag-share? mag-share? Brother Ike, Brother wala Ike, ka na wala ka na pong pong idadagdag pa? Sister Sister Fel, Fel, Mahalaga na mahalaga na ang Panginoon na kuman ang mga lehitimo, yung nagkakaayos sa susidad, ganun din ang ating pamamaraan at higitan pa natin alang-alang sa Diyos. Di pagpulin natin na magbigay papuri sa Kanya, hindi naman ito na manatili na perfect na minsan. Ibinabalik naman niya ito, okay. Ibinabalik naman, mag-i-echo back ito sa atin multiple folds, no? Multiple folds, yung sinasabing mga biyaya na hindi na natin countless blessings na darating babalik sa atin kasi kung papuri pasalamat pagsamba natin sa Diyos ay siyang mag-react back ito sa atin multiple folds. So yung hindi natin idipin na obligasyon natin ito at nakakahigit ito kasi inaalay natin sa Diyos, kundi babalik naman ito tuwiran ang katarungan naman ang Diyos para sa atin. Kaya nga kung anumang inasahan natin sa Diyos ay higit pa na sa atin ang pabalik. So, maraming salamat po. amen. Tatanong po ako, Brother Bioni. May tatanong po ako, Brother Ike. Ari po ha, lagi pinagpakuan ng Panginoon, hindi naman siya nahinto ng pagpapala sa atin kahit tayo masusuwayin. Lagi sinasabi din ni Sister Bioni, ay ni Sister Angelica, sasabi din kanina ni Brother Happy. Brother Ike, sa pagkakaala, di ba nag-aral ka, ang Panginoong Jesus ay totoong tao at totoong Diyos. Yang kanyang unconditional at pagtsatsaga sa atin. Ano doon ang mas nananaig? Ang kanyang pagiging tao, pagiging Diyos, o di ba mas lamang ang totoong Diyos? Yun bro ang aking tanong. O parehas, alin yung bro? Pakisagot. Salamat. Hindi po pa. Pagtsatsaga ha. Yung walang kondisyon. Ang tanong, alin ang mas nananaig sa kanya? Ang pagiging totoong Diyos o totoo din siyang tao nung nagkatawan tao? Salamat bro. Okay. Yung pagiging katawan ng tao, yung totoong tao, perfect man naman. Ibig sabihin, walang kasalanan. Okay? Kasi walang halang kasalanan siya, talagang mapagbigay siya. Okay, magpagbigay siya. Ngunit, limitado pa rin yun kasi tao lang siya. Okay? Ang pagiging Diyos niya ang hindi limited. Okay? Okay. Yun lang. Salamat. At saka tandaan din natin, yung pagiging 100% of perfect man niya, kasi walang halang kasalanan, ay tao iyon. At yung God, na perfect God, na kasi perfect God nga, 100% din, yung pagiging 100% ng God at hanggang ang pagiging 100% ng being human ni Jesus, ay hindi pa rin pantay kahit na 100% yan. Bakit? Kasi ang Diyos yun tao ito Ayun. Ibig sabihin, nangingibabaw pa rin ang pagka-Diyos niya kaysa tao. Kahit na perfect nga man iyan. Amen. So, ibig sabihin, Brother Ike, per finale, tayo talagang tao, anumang ating pagsusumikap, anuman hanggang tayo may hiram na buhay. Kaya nga may purification, So, talagang grasya lang ang ng Diyos ang tutulong sa atin para tayo makakuha sa kaharian ng langit. Dahil nga yung human as we are, Brother Ike, tama ba intindi ko, bro?
Ano mang pagpilit natin, lumuhod man tayo, ay talagang tayo lagi tayong magkakasala kahit sa isip dahil nga yun. Pero ang sabi ng Lord, be perfect. Ibig sabihin yung perfect na yan, mangyayari nga lamang sa purgatorio pag tayo ay nagpakasikap. Pero purgatorio pa rin, grasya pa rin niya. Tama ba intindi ko, Brother Ay? Hello? Ah, Nako. Buhay. Yung be perfect, yung inasahan tayo na maiangat tayo diyan at maiayon tayo diyan. Be perfect. Pero hindi naman sa purgatorio. Hindi yan sa purgatorio, sister. Perfect. Diba sabi mo na makakapasok sa kahanan ng langit na may bahid ng kasalanan? Oo, yung kung may Hello? mayroon ding mga sinasabing direct to heaven na nakabayad na ng Mga santa na yung living saints. dito kasi sa lupa mayroon tayong nakita ay kakaibang perfection ang tao na ito, hindi lang sa katalinuhan, hindi lang sa talents, ay talagang holy ito, palaging pumunta sa simbahan, at kung sa asal-dasal naman ang kaugalian niya, talagang masiyahin siya, talagang wala ka nang kuan, tapos yun nandoon yung charism, nandoon yung very touchy siya magsalita, lahat-lahat po santo yun. So kaya makita mo talaga kakaiba yun. So hindi lang doon sa purgatorio po nga maging perfect. Mayroong mga direkta nga mamatay kasi na-proclaim na nga agad na dito pa lang sa lupa talagang santo na iyan. No? Yung hindi pa official pero nakita na ng tao, may charism na, ibig sabihin ipinaparamdam na sa'yo na pag napalapit ka sa tao na yan, ay para kang mabubuhayan. Kasi talagang nandoon na sa kanya ang kasiyahan, nandoon sa kanya ang kaligayahan. Kasi banal siya malapit siya sa Diyos Kakaiba yon, hindi lang sa natin. Okay, dahil nga naman kaya nasabi ko walang makakapasok sa kaharian ng langit. At laging mamamatay muna ng tao. Kaya ako nasabi yung bro. Pero kagaya ni Padre Pio, di ba bago pa siya naging saint, Padre Pio na siya, sa dami ng nagpipilgrinadyo sa kanya. Kagaya ni Madre Teresa, di ba? Tawag sa kanya Madre Teresa na rin. Halos ilang panahon langit, santagad bro. Si Madre Teresa, Pag Tama. taon lang yun, officially demand, pero kasi hinintay lang publicly na mayroong mga miracles. Pero sa buhay pa sila talagang kahit na hindi pa sila officially na proclaim, talagang kung malapitan ang tao na yan, ay santa yan, matindi. Santo yan. So, magtingin-tingin kayo sa bawat isa sa atin, baka mayroong kandidato na dito sa Prince of the Bar. Talaga. Lapit-lapit kayo sa isa't isa diyan kung mayroon diyang santo o santa sa atin. Hindi yung nagpiperpektuhan lang Ibig sabihin, mahawaan ka talaga sa kabanalan niya. Okay? Talaga, oy. Mayroon na ba mga brothers and sisters sa ating Friends of the Bar? Sir Ay, Sister Bella, tuloy-tuloy na po ako. Same ha? Ay. Ang topic Yes. Ano masasabi mo, bro? Brother, kung Kasi ganun pinbisin po, natin. yun po bang halimbawa po, may tao po na namatay po, nasa kanya na lahat, na matulungin, lahat, kumbaga ang personality niya, nandun na, maka-Diyos, maka-tao, malahat. Yung bang parang, hindi naman sinasabing perfect, wala perfecto. Pero, tumbok rin sa purgatorio pa rin siya, pag namatay. Yan, hindi natin alam, sister. Kasi batid mo na nga feel mo na na palagi na sa simbahan, nagkumpisa, nagkumpisa. Linya lang. Ang ganda ng asal niya, lahat-lahat, pakisama, habang nagsalita, talagang mahawaan ka sa kanyang kabanalan. Kakaiba yun. Kaya nga, lapit-lapit ka sa mga tao na ganyan. Pero kung mamatay natin, hindi din natin alam kung mayroon pag kunting kasalanan, ay mapurgatorio, pero sandali lang yan, yung mga ganyan. Sandali lang yan. Okay. Sandali lang po. Hindi po siya magtatagal doon. Kasi mayroon namang sandali lang. Kasi talagang nandito ng lahat sa mundong ito Nandito na siya parang sinasabuhay na kasi niya Yung kabanalan, presensya ng Diyos, magandang ugali, kabaitan, mabuti, mapagbigay. So, lahat talaga. Wala ka nang masabi. Talagang kung ikaw ay makalapit, ay talagang makinig ka lang sa kanya kung siyang magsalita. Yung mga ganyan, kabanalan yan, kakaiba yan. Ay, kung mamatay ang tao niyan, sige nga. Talagang masandali na lang. Okay po. Bakit nga po ganun? Sige po. Thank you po, brother.
Yes po. Hindi natin Yung mahawatigan. pinaghirapan din yan, yung magtiis, magtiyaga na maging masunurin sa Diyos. Pinaghirapan din yan. Ensayo kasi yan yung pagiging santo eh. Mag-ensayo talaga. Yung to live in virtuous life. Yung virtuous life kasi, yung imbis nga, ano yan tawag, kung may pride ka, humility. O, di ba? Humility ang virtue eh. Pag mainggitin ka, hindi ka na mainggit. Kung madali ka masaktan, hindi ka na masaktan. Parang hindi ka na madaling reaction. Lahat-lahat ang opposite. Virtuous life talaga yan. Pagtsatsaga, pagtitiis at yung pag-ensayo talaga na ito nang isa sa nabuhay kasi yun ang kabanalan eh. Pero pag wala tayo dyan, ay hirap talaga. Thank you, brother. Pinag-isipan ko rin po yan eh. Sabi ko, pwede ba lang alinis-linis sa tao pagtapos sa purgatory pa rin? Sige po. Ang dami nag-aspire na gano'n na wag po ang mag-aspire na purgatorio. Mag-aspire tayong langit. Kasi kung mahulog tayo purgatorio, pero kung mag-aspire ka sa purgatorio, ay mas lalong delikado tayo dyan kasi baka mahulog tayo, hindi na tayo mapuntang purgatorio. Okay. So, aspire lang. Ibig sabihin, hindi ka punta ng magkakabuti. Kaya nga yung sa first reading natin, Pedro, maingat, mabuti, tiyakin ninyo na nasa kabutihan kayo ng Diyos at may mga ganyan ba? Talaga no? So, kasi buhay pananampalataya yan eh. Hindi ito tulog-tulog lang. Yung tulog-tulog in a sense na walang ginagawa. Mag-ensayo talaga at isabuhay. Okay po. Maraming salamat Sister Josephine. Maraming salamat po, Sister Josie. Meron pa po bang magtatanong o mag-share? Okay po, magpasalamat na tayo kay Brother Ike. Brother Ike, maraming salamat po sa patuloy na karunungan na tinatanim mo sa amin upang lumaking aming pananalig at pagtitiwala sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Sis Bioli, mahirap magmahal, lalo namang mahirap pag hindi nagmahal. Yun po. Amen. Sabing mahirap magpatawad, lalo namang mahirap ako pag hindi nagpatawad. Laging pusok ang utak. That we belong first and forever to God. Amen. When voices came with hidden snares to test your word of light, you answered not with fear or pride, but truth both clear and bright. We bear your image, Lord of grace. Your love within us shines. Keep our hearts faithful to your truth. Through all our days and times. The coin may bear an earthly face, the marks of wealth and power, yet every soul bears God's own sign. In every place and hour, we bear your image, Lord of grace. Your love within us shines. Keep our
shall claim our deepest love. For we belong to God alone. Our home is found above. Oh Christ, teach us to walk your way. With conscience strong and true, To live as faithful servants here. and give our lives to you. We bear your image, Lord of grace, Lord of grace. Your love within us shines. Keep our hearts faithful to your truth. Through all our days and times, not wealth, nor fear, nor earthly throne Nor earthly throne shall claim our deepest love. for we belong To God alone, our home is found above. hill. Yes, come to his people and set them free. He has raised up for us a mighty Savior.